Di ko inaasahang hahanap-hanapin kong mga halik niya. Mga yakap sa kama at ang init ng katawan niya sa gabi. Mababago ko pa kaya to? Mr. D Stories. Sa magarang bulwagan ng isang universidad sa Maynila, nagpapalakpakan ang mga magulang, kaibigan at guro. Sa gitna ng entablado, nakasuot ng toga, nakangiting nakatayo, si Ili. Isang batang abogada, mapusok at puno ng pangarap. Sa magkabilang dulo ng auditorium, magkalayo at hindi magkatabi ang kanyang mga magulang na si David at Gia. Parehong nakabihis, ngunit kita sa kanilang mga mata ang sugat ng nakaraan. Ang kanilang kasal, na akala ng lahat ay pangwalang hanggan, ay nauwi sa mainit na alitan at paghihiwalay ng 2 dekada na ang nakararaan. Sa paglisa nila sa kanilang pag-ibig, nanatili ang mga pilat. Hindi na sila magkatulong sa pag-asa. Sa halip, nagbibigay ng masasakit na patutsada sa tuwing nagtatagpo ang landas. Lalo na pagdating sa kanilang anak. Sa harap ng lahat, pilit nilang isinusuot ang maskara ng magulang. Sa likod ng ngiti, may pagkasuklam at pagsisisi. Ngunit ngayong araw, ipinagdiriwang nila ang pagtatapos at pag-graduate ng kanilang anak na si Ili. At kahit ang pinakamatigas na puso ay nagiging malambot sa harap ng sariling dugo. Ay, salamat naman at nakapagtapos din ang anak ko. Di ko alam na kahit hiwalay na kami ni Gia magiging ganito kabuting tao si Ili. Bulong ni David habang nakatingin mula sa kanilang pwesto. Ay, isang himala na lumaking maayos ang anak ko kahit hiwalay na kami ni David. Bulong din ni Gia habang nakasarkastikong ngiti. Higit sa lahat, si Ili ang naging tagapamagitan ng kanilang mundo. Habang binabasa ng dean ang mga pangalan, sumilay ang luha sa kanilang mga mata at sumalakay ang mga alaala ng nakaraan. Ang una nilang pagkikita sa art gallery, ang mga gabi sa tabi ng lawa, ang pangako sa harap ng dambana at ang pagguho ng lahat dahil sa mababaw na mga dahilan na pinalaki ng pride. Ngunit wala na sa kasalukuyan ang nakaraan. Ang kasalukuyan ay ang ngumiti para kay Ili, ang kanilang anak. Matapos ang seremonya, naglakad si Ili kasama ang matalik na kaibigang si Wen. Punong-puno ng buhay at aligaga sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ang dalawa ay nagyakap at nagplano ng isang bakasyon bago tuluyang suungin ang abogasiya. Sa usapan nila, naramdaman ni Ili ang pangungulila at pagnanais na makalayo sa magulong mundo ng kanyang mga magulang. Kaya nag-decide siyang mag-travel patungong Bali, ang isla ng sining at kalikasan, kung saan ang mga alon ay umaawit at ang hangin ay puno ng pabango ng kalasuchi. Uy, Wen! Kahit 1 linggo lang tayo mag-travel. Gusto ko talagang maranasan yung mundong wala sina mama and papa. Ay, gusto ko hanapin ang sarili ko bago ako sumubsob sa work. Masiglang sabi ni Ili. Hi girl, gusto ko din naman maglibang. Tara sa Bali, di ba? Let's go! Sagot naman ng kanyang matalik na kaibigan na si Wen. Ang islang pupuntahan nila ay maalamat at may mga tanawin ng karagatan, mga sayaw ng tradisyon
at mga kwento ng mga pag-ibig na dumating sa tamang oras. Hindi nila alam na sa pagtawid nila sa asul na dagat, tatanim sa kanilang landas ang binhi ng tadhana. Magkayakap sina Ili at Wen habang nasa eroplano. Nakatingin sa ulap, hinuhulaan ang mga hugis na naglalaro sa langit. Sa likod ng kanilang paglalakbay, hindi alam ng mga magulang ni Ili na nag-send siya ng isang lihim na email para sa kanilang dalawa. Isang liham na babasag sa kanilang katahimikan. Ma, Pa, nakakilala na ako ng isang tao. Magpapakasal na ako dito sa Bali. At dito na ako titira. Saad sa email ni Ili para sa kanyang mga magulang. Sa dalawang magkaibang tahanan, halos sabay nabasa ni na David at Gia ang mensahe ng anak. Nabingi sila sa sariling tibok ng puso. Nabalot ang takot, galit na baka nagkamali na naman ang kanilang anak gaya ng pakiramdam nilang pagkakamali nila sa isa't isa. Ha? Hindi to pwede. Hindi pwedeng magmadali si Lily. Kailangan kong pumunta doon. Mariing sabi ni David, nakausap ang sarili at nag-iisa sa bahay. Ha? Hindi pwedeng maulit yung pagkakamali naming mag-asawa. Uuwi siyang may luha at pagsisisi kapag hindi namin siya pinigilan. Saad naman ni Gia at kausap din ang sarili. Magkahiwalay na nagplano ang dati mag-asawa kung saan pareho nilang naisip na puntahan ang kanilang anak sa Bali. Kailangan di umano nilang magtulungan para hadlangan ang kasal ng kanilang anak. Hindi nila alam kung sino at ano ang kinakahumalingan ng anak. Pero isa lang at pareho ang kanilang motibo. Ang pigilin ang pag-ibig na tingin nila'y bigla at walang saysay. Dahil dito, muli silang magtatagpo sa isang banyagang lupain para protektahan ang nag-iisang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa paglipad ni Gia patungong Bali, isang pamilyar na mukha ang lumapit. Ang pilotong si Paul. Kasintahan ni Gia na tahimik ngunit may pagkakendeng tuwing nagsasalita. Sa ngiti niya, may dalang sorpresang hindi inaasahan si Gia. Pinaghanda ni Paul ang paglipad na ito para sundan siya. Habang nakaupo, sinimulan niya ang pag-uusap. Gia babe, di mo ba ako na-miss? Sadya kong nag-volunteer sa flight na to. Gusto kong siguraduhin na tama ang aking timing. Masayang sinabi ni Paul. Napapikit si Gia at bahagyang naiilang. Paul, hindi itong tamang oras para sa mga sorpresa mo. Pupunta ako sa Bali para pigilan ang kasal ng anak ko. Alam ko, pero habang nariyan ako, bakit hindi natin pag-usapan yung, alam mo na, tungkol sa atin? Sa kabilang dulo naman, nakaharap si David sa kanyang sariling anino sa eroplano. Pinakikinggan ang ingay ng makina. Palayo siya sa kanyang comfort zone at papunta sa lupaing hindi niya pa napupuntahan para lang panatilihin ang kanyang anak sa landas na inaakala niyang tama. Sa isip niya, sumasalamin ang sariling kabiguan. Paano kung mali siya? Paano kung tama ang puso ng anak? Ngunit hindi niya hahayaang magdulot ng sakit ang pag-ibig. Hindi pa sa ngayon.
Ang Bali ay isang paraisong gawa ng Diyos. Ang mga bulubundukin nito ay nababalot ng hamog. Ang mga palayan ay tulad ng hagdanang patungo sa langit at ang dagat ay kulay asul na kumikinang sa ilalim ng sigaw ng araw. Sa mismong isla, sinalubong si Ili at Wen ng isang lokal, si Ed. Isang batang lalaki na may mapupungay na mata at mga kamay na sanay sa pag-aani ng seaweed na nagbibigay buhay sa kanilang bayan. Sa unang araw nila, nag-snorkeling sina Ili at Wen sa isang bahagi ng karagatan. Napuno sila ng takot nang umalis ang bangka at iniwan silang naglalaro sa alon. Sa paglayo ng kanilang boses, lumutang ang katahimikan. Doon sila sinalubong ni Ed sakay ng kanyang maliit na bangka. Niligtas sila mula sa mapanganib na agos at inalok ang kanyang kamay para tumulong. Salamat ha. Nalunod na sana kami kung hindi ka dumating. Pasasalamat ni Ili. Wala yon. Dito sa isla namin, hindi namin hinahayaang malunod ang sinuman. Ang dagat, para yang pamilya. Inaalagaan namin ang isa't isa. Ako nga pala si Ed. Ang pamilyar ng ngiti ni Ed ay sumilong sa puso ni Ili. May kabaitan sa kanyang mga mata. May kapayapaang matagal nang hindi niya nararamdaman sa magulong buhay sa lungsod. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sa gabing iyon, habang nagtatampisaw ang buwan sa tubig, nag-usap sila sa baybayin tungkol sa mga bituin, sa pag-aani ng seaweed at sa mga pangarap na walang hanggan. Unti-unti, hinipa ng hangin ang binhi ng pag-ibig. 2 linggo makalipas, dumating sina David at Gia sa Bali. Mahirap ang pagpapanggap. Kailangan nilang ngumiti kahit nasasaktan, magpakabait kahit pareho silang may pagkasarkastiko, at magpanggap na suportado ang anak. Sa kabila ng kanilang galit sa isa't isa, magkasangga sila sa layuning pigilan ang kasal. Sa likuran ng kanilang isip, nagbubulong ang mga alaala ng kanilang sariling pagkakamali. Ang pag-aasawa ng napakabilis, ang hindi pag-uusap tungkol sa hinaharap, at ang mabilis na pagkasira ng kanilang pangarap. Sa pagdating nila sa bahay ni Ed, sinalubong sila ng kanyang malawak na pamilyang Balinesi. Mga taong may payak na pamumuhay, ngunit mayaman sa tradisyon at pagmamahal. Ang lola ni Ed na si Lola Sari ay biglang niyakap at hinagkan si Ili. Ili! Ikaw ba yung bago naming apo? Maligayang pagdating sa aming tahanan! Malumanay at masaya na pag-welcome ni Lola Sari. Hello po. Maraming salamat po sa pag-welcome dito sa bayan ninyo. Napakaganda ng lugar nyo, Lola. Saad naman ni Gia. Napakaganda nga. Napakalayo din naman. Pabulong na sinabi ni David sa kanyang sarili. Habang kumakain sila ng tradisyonal na hapunan, nagkunwari si David at Gia na tuwang-tuwa habang lihim na nagpaplano ng Trojan Horse Strategy. Ang plano nila, kukunin ang singsing ng kasal. Siraing palihim ang tiwala ni Ili sa kanyang mapapangasawa at ibalik siya sa Pilipinas. Isang gabi, habang naglilibot sina David at Gia sa hardin, palihim nilang pinagtatalunan ang kanilang plano. Sa likuran nila, makikita ang tradisyonal na lampara at maliit na kandila na nagliliwanag tulad ng alitaptap.
Sa harap naman nila ang mga baging ng pulang bougainvillea. Gia, kailangan nating hanapin kung saan nakalagay ang mga singsing. Kasi sa kultura nila, mahalaga yun. Kapag nawala yun, paniniwalaan nilang masamang pangitain ang kasal. Mahinang sabi ni David kay Gia. Hindi ko masabing approve yan sa akin. Pag nanakaw yan. Pero kung ito yung tanging paraan para maligtas ang ili natin, game ako dyan. Pero wait, mag-ingat tayo. Nakita mo ba yung mata ni Ed? Hindi siya basta-basta. Sa kanilang munting pag-uusap, unti-unti ring pumasok ang lumang tensyon. Nag-alala si David sa pamilyar na sensasyon na pagiging kasama si Georgia. Ang kombinasyon ng galit, pangungutya at kakaibang ugali. May pangamba si David na baka bumalik ang lumang sakit. Ngunit pinigilan nila ang sariling damdamin para sa misyon. Hindi lamang sina David at Gia ang may lihim. Isang gabi, habang naglalakad si Ili at Ed sa pangpang, tumingala ang dalawa sa bituin. Ibinunyag ni Ed ang unang revelasyon. Ili, may isang bagay akong nais malaman mo bago tayo ipakasal. Hindi lang ako simpleng magsasaka ng seaweed. Napag-aral ako ng scholarship sa marine biology dati. Bumalik ako sa baryo para tulungan ang pamilya at itayo ang isang kooperatiba para dito sa mga magsasaka. Hindi naman ako bilyonaryo, pero may pangarap akong palakhin ang kabuhayan namin dito sa isla. Mahabang eksplanasyon ni Ed. Yun ba yung sikreto mo sa akin? Akala kong ano naman. Mahal kita dahil sa kabutihan mo. Hindi dahil sa trabaho mo or kahit ano. Ang pangarap mong magsilbi sa community ay lalo lang nakaka-inspire. Maaari kitang matulungan gamit ang kaalaman ko sa batas, di ba? Sa revelasyong ito, nabuo ang ideya ni Ili na hindi lamang ang pag-ibig ang dahilan kung bakit nananatili siya sa Bali, kundi ang magbigay hustisya at kaunlaran sa mga taong nandito. Habang si David at Gia ay abala sa pag-iisip ng paraan para sirain ang kasal, biglang dumating sa isla si Paul, ang kasintahan ni Gia na isang piloto. Bitbit niya ang bulaklak at isang lihim na intensyon. Sa unang gabi, sa mismong templo ng Tanah Lot, biglang lumuhod si Paul at nagpropose kay Gia. Gia, alam kong marami na tayong pinagdaanan at alam kong nandito ka para sa anak mo, pero nais ko sanang malaman, will you marry me? Sambit ni Paul habang nakaluhod. Natigilan si Gia at hindi alam ang gagawin. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya reding magpakasal muli. Kasabay ng pagyuko ni Paul ay biglang lumitaw ang isang ahas na nagulat sa kanya. Kinagat siya nito sa binti at napaurong ang lahat. Dinala ng mga lokal si Paul sa klinik. Tila ba blessing in disguise ito para kay Gia na nakaligtas sa pagsagot kung oo o hindi. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ulit ni Paul na mag-propose sa isang lugar sa palengke. Hawak niyang singsing. Nakasalubong niya si David at nagkabanggaan sila.
Nabitawan ni Paul ang singsing at nagtalsikan ang mga prutas. Nabigo na naman ang kanyang planong mag-propose. Tila ba hindi sang-ayon ang tadhana sa mga balak ni Paul. Sa isang gabing madilim, dumating na ang tamang tiyempo para kunin ni David at Gia at nakawin ang singsing mula sa kwarto ni Ili at Ed. Dahan-dahan silang pumasok. Nahagip nila ang kahon. Unti-unti itong binuksan at kinuha ang singsing. Ngunit hindi nila napansin ang maliit na kapatid ni Ed ay nakasilip sa pinto. Biglaan itong tumakbo at hindi na nila maabutan. Kinaumagahan, nagulat ang lahat nang mapansin nilang wala ang singsing. Mabilis tinawag ng pamilya ang mga espiritu sa isang ritual upang alamin kung sino ang may kagagawa nito. Sa puntong iyon, kumalat ang balita sa buong bayan. Binigyan ni Lola Sari ng babala sina Ili at Ed. May masamang espiritu na nagtatangkang sirain ang kanilang pag-ibig. Malungkot na saad ni Lola Sari. Samantala, sina David at Gia ay nagdidiwang ng palihim dahil tagumpay nilang nakuha ang singsing. Ngunit hindi nagtagal. Bumalik din ang kanilang pagkabahala. Napansin nilang may hawak-hawak na singsing si Ed. Ibig sabihin nito, bumili sila ng bagong singsing. Ibinenta ni Ed ang kanyang bracelet na pamana pa sa kanya ng kanyang mga ninuno para lang makabili ng singsing at matuloy ang kasal. Hindi man nahuli si David at Gia ay naramdaman nila ang konsensya at ang lalim ng pagmamahal ng magkasintahang Ili at Ed. Habang patuloy na bumabalot ang gabi sa pulo, isang panibagong balita ang kumalabog sa tahimik na bayan. Matapos maresolba ang nawawalang singsing, bigla ang pinatawag ni Lola Sari si Ed at ang kanyang ama. May nagbigay ng balita sa akin galing sa kabilang bayan. Nagpapaalala sila na si Ed ay hindi pwedeng ikasal kay Ili. Mayroong arranged marriage si Ed sa kanyang kababata na si Dana. At kung hindi natin ito susundin, mapapasa kanila ang ating lupa. At yan ang nakasaad sa kontrata. Malungkot na pagbabalita ni Lola Sari. Sa gilid ay nakikinig si Ili. Sumambulat sa puso niya ang luha at pagdududa. Bakit kaya hindi ito sinabi sa kanya? At bakit may lihim na ganito? Nilapitan niya si Ed sa gitna ng mga tao. Nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi mo ito sinabi? Ikakasal ka na pala sa iba. Paano kita pagkakatiwalaan kung may ganitong agreements kayo na tinatago sa akin? Ili, patawad. Ang kasunduan na yun ay tinuturing ko ng patay. Bata pa ako noon. Wala pa akong malay sa pag-ibig. Nang umalis si Dana dito at nagkaroon ng sariling buhay sa kabilang bayan, naniwala akong hindi na ito bubuhayin muli. Wala akong lihim na intensyon sa iyo. Pero ngayon, kailangan nating harapin to para maputol ang kadena ng tradisyon. Upang mapawi ang pagdududa, pumunta sina Ili at Ed sa bahay ni Dana. Isang payapang dampa na nakatago sa pagitan ng mga palayan. Doon, sinalubong sila ng isang babae na may ngiti, ngunit may lungkot sa mata. Ed,
Alam ko kung bakit kayo nandito. Narinig ko na rin yung balita tungkol sa kasunduan. Noon pa man, alam ko na hindi naman tayo magkakatuluyan sa huli. Saad ni Dana. Pasensya ka na, Dana. Ang babaeng kasama ko ngayon, ang nag-iisang mahal ko, si Ili. Siya ang gusto kong makasama panghabang buhay. Sagot naman ni Ed. Nagkataon naman ng kapalaran na mayroon na ring nobyo si Dana. Don't worry, Ed. Handa akong pumirma ng lahat ng legal documents para lang wakasan ang kasunduan na to. Hindi kita kailanman ipagdadamot dahil bata pa tayo noong ipinangako tayo sa isa't isa. Hindi makatarungan na diktahan ng ating buhay para lamang sa isang kapirasong lupa. Dagdag pa ni Dana. Nabura ang pangamba ni Ili. Niyakap niya si Dana bilang pasasalamat. Ang bigat na nakapatong sa kanyang balikat ay unti-unting nawala. Nagpasya sila na pirmahan na ang cancellation ng agreement. Ngunit hindi pa dito natatapos ang hamon. Dahil sinabi ni Dana na ang nagpupush at bumubuhay sa kasunduan ay ang parehong mga taong nagtutulak ng pagbebenta ng lupa sa isang malaking korporasyon na nais gawing resort ang kanilang baybayin. Ito ang unang pagbanggit ng isang kaaway na mas malaki pa kaysa sa tradisyon. Ed, mag-ingat kayo sa mga nagkukubli sa likod ng tradisyon natin. Narinig ko na gustong bilhin ng mga dayong kumpanyang lupa natin at kinagamit nila ang ating kasunduan para hati-hatiin tayo. Kailangan natin magkaisa, Ed. Paalalang mariin ni Dana. Habang nasa balsa, si Ili at Ed pauwi ng kanilang bayan, hindi nakapagpigil si Ili sa tuwa at hinalikan ang kanyang nobyo. Tila ba si Ed ay nasabik rin at gumanti na matinding halik. Agresibong tinanggal ni Ed ang pantaas at pangbabang damit ni Ili. Doon, nagsimula niyang idampi ang kanyang labi sa liig ni Ili pababa sa mga naglulusugang bundok nito. Sabay ng malakas na alon ng tubig ay ang matinding pagbayo at labas-masok ng magkasintahan. Ito ay lalong nagpatatag ng kanilang relasyon. Nakabalik ng masaya si Ili at Ed sa bahay. Matatag ang loob. Pero kahit naresolba na ang lumang kasunduan, meron pa ring natirang sugat sa puso ni Ili. Hindi niya alam kung marami pa bang lihim na hindi nabubunyag si Ed. Isang araw, nasa lawa sina David, Gia, Ili at Ed para sa isang ritual sa tabi ng puno ng banyan. Sa pagbalik nila, napansin ni Ili ang singsing sa bulsa ng kanyang ina. Nagliyab ang emosyon sa mukha ni Ili. Ma! Pa! Anong ginagawa niyo? Sinabi niyo tanggap niyo kami pero hindi pala totoo. Nakaka-insulto kayo. Kung ayaw niyo kay Ed, mabuti pang umalis na kayo. Galit na sigaw ni Ili. Nang marinig ni Ed ang pagtatalo, lumapit ito kay Ili at umamin na matagal na niyang alam na sina David at Gia ang kumuha ng singsing. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil umaasa siyang marerealize ng dalawa na mali ang pakikialam nila. Oo, Ili. Napansin kong nawawala yung singsing at alam kong sila ang kumuha noon dahil nakita ng aking kapatid. Pero pinili kong magtiwala
Dahil alam kong mahal ka nila at mamahalin din nila ako. Pero ngayon, kailangan muna nating marinig kung ano ang kanilang dahilan. Malungkot na sinabi ni Ed. Anak, patawarin mo kami. Takot lang kami na magkamali ka gaya ng pagkakamali namin dati. Hindi namin nakita na mabuting tao pala si Ed. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano kanya pinapahalagahan. Sagot naman ni David. Ayoko nang ulitin yung mapait na nakaraan namin ni David. Nauwi sa galit ang aming pag-ibig dahil nagmadali kami at hindi kami naging tapat sa isa't isa. Hindi namin ikaw dapat idamay dito. Patawad, anak. Mariing dagdag ni Gia. Dahil puro tayo, Ili at Ed, hindi na natin napansin ang best friend ni Ili na si Wen, na nasa gilid ngayon at nakatingin sa kaibigan at magulang. May lihim siyang dala mula pa nung simula. Isang damdaming matagal na niyang itinago dahil ayaw niyang sirain ang pag-ibig ng kaibigan. Pero ngayon ay napuno na siya ng pagkalito. Ili, may sasabihin ako sa'yo. Bago mo nakilala si Ed, ako... Mahinang boses ni Wen. Ano yun, Wen? Napatingin si Ili kay Wen, nagulat. Ili, ako yung una nakakilala kay Ed sa bangka nung araw na yun. Naramdaman ko na may connection sa aming dalawa. At kahit nagsasama na kayo, hindi ko mapigilan ng sarili ko na akitin siya. Pero ikaw talagang mahal ni Ed. Hindi ko lang mapigil ang konsensya ko. I'm sorry, Beshi. Wala nangyari sa amin. Pero nagkasala ako. Umiiyak na eksplanasyon ni Wen. Kumalat ang katahimikan na parang usok sa gabi. Sa revelasyong iyon, nanahimik si Ili. Sinilip niya ang mukha ni Wen at nakita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit ito at niyakap ang kaibigan. Wen, thank you pa din at naging tapat ka kahit nagkamali ka. Naintindihan ko na mahirap to para sa'yo. Pero alam ko na mahal mo ko bilang kaibigan at mahal din kita. Kaya sana maging masaya na tayo para sa isa't isa. Sagot ni Ili. Sa pag-angat ng araw kinabukasan, naghiwalay muna ang grupo. Napilitang sumama sina David at Gia sa isang lokal na ritual sa gubat kasama sina Ed at Ili. Isang ritual ng paghingi ng kapatawaran at pag-unawa. Habang naglalakad sila sa kahuyan, lumuha si David at Gia. Hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanilang konsensya. Sa gitna ng gubat, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Ilang sandali lamang, umupo ang lahat sa paligid ng bonfire. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Naging malapit sila sa isa't isa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangan nilang mag-init sa lamig ng gabi. Biglang nakaramdam ng tensyon sina David at Gia. Nagkatitigan sa apoy. Gia, naalala mo pa nung unang beses tayong nag-camping? Na-stranded tayo sa gubat nun dahil nasira ang kotse. Nagkanda hirap-hirap tayo maghanap ng signal. Hay, inisip ko noon na kung maliligtas tayo, never kitang iiwan. Kwento ni David. Ha?
Pero iniwan mo pa rin naman ako pagkalipas ng ilang taon. Alam mo, David, hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Siguro, pareho tayong naging masyadong abala sa mga pangarap natin. Nakalimutan natin ang isa't isa. Sinubukan kong maging asawa at ina. Nakalimutan kong sarili ko. Umalis ako para hanapin ang sarili ko pero hindi ko na mabalik. Sagot ni Gia. Alam mo bang, bumili ako ng bahay sa tabi ng lawa dahil akala ko mababalik nyo ng lahat. Akala ko kung maayos ko ang bahay, maayos ko rin ang ating relasyon. Pero hindi ko nakita na dapat pala kitang pakinggan. Iniwan mo ko dahil na rin sa akin. Patawad, Gia. Pinakawalan ko ang nag-iisang taong pinakamahalaga sa akin. Mapait na boses ni David. Muling lumitaw ang luha sa kanilang mga mata. Sa pag-uusap nilang iyon, napagtanto nila ang pagkakamali at panghihinayang. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagyakap sila. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong humingi ng kapatawaran. Matapos noon, ay nagyakapan ng dalawa. Walang pagnanasa, kundi pag-aalala at paglimot. Ay, masarap din namang hindi tayo mag-away minsan. Alam ko, hindi na tayo, pero sana maging buo tayo para sa pagiging magulang kay Ili. Sambit ni Gia. Kahit ano pa man, mas mahalaga si Ili sa lahat. Tulungan natin siyang marating ang kahit anong gusto niya. Dagdag pa ni David. Sa pag-uwi nila mula sa gubat, nagbago ang kanilang pananaw. Hindi na nila layunin ang sirain ang kasal. Ang nais na nila ay siguraduhin na ang desisyon ni Ili ay nakabase sa pagmamahal at hindi sa bugso ng damdamin. Natutunan nila na hindi nila kayang diktahan ang kinabukasan ng anak. Sa kalagitnaan ng kanilang bagong pag-asa, isang mabangis na bagyo ang dumating ng walang babala. Ang madilim na ulap ay nagtakip sa araw at ang hangin ay umungol na tila espiritu ng dagat. Ang mga seaweed farm ni Ed at ng kanyang komunidad ay kinain ng malakas na alon. Ang mga lambat ay napigtas at inanod. Nagkukumahog ang mga lalaki at babae. Nagtatakbo ang mga bata papasok ng bahay. At ang mga hayop ay nagtatakbuhan para maghanap ng silungan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ili, ang ama ni Ed, na pilit nililigtas ang mga lambat sa gitna ng unos. Nadulas siya sa madulas na bato at tumama ang ulo sa putikan. Napasigaw si Ed at agad siyang tumakbo upang tulungan ang ama. Ngunit pinigilan siya ng malakas na alon. Si David, sa kabila ng takot, ay sumugod upang tumulong. Ginamit ang kanyang karanasan sa paggawa at pisikal na lakas upang iligtas ang ama ni Ed mula sa rumaragasang tubig. Pa! Mag-ingat ka! Ang lakas ng alon! Sigaw ni Ili. Wala to! Kaya ko to! Kailangan natin siya maligtas! Sagot naman ni David. Sa pag-angat nila, ay biglang napaupo si David. Hawak ang kanyang dibdib, lumabo ang kanyang paningin at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila ba hirap na hirap siyang huminga. Nabigla si Gia
at dali-daling lumapit. Pinayungan si David at hinimas-himas ang likod. David! Ano nangyari? Hindi mo sinabing may sakit ka sa puso. Ano to? Gulat na sabi ni Gia. Matagal ko nang nararamdaman to. Pero ayokong sabihin sa inyo. Mabibigatan lang kayo sa akin. Ayokong mag-alala pa kayo. Huwag niyo akong intindihin. Ang importante ay si Ili. Sagot naman ni David. Tinulungan ng mga tao si David para makaupo habang sina Ed at iba pang lalaki ay nagpatuloy sa pagsalba ng lambat para sa mga tao. Dumating si Wen na may dalang salbabida at gamot. Tinakpan nila si David ng kumot habang patuloy ang bagyo. Sa gitna ng unos, nabasag ang mga pader ng nakaraan. Ano ka ba, David? Huwag mong tinitiis mag-isang sakit mo. Hindi na tayo mag-away ngayon. Kung namatay ka kanina, hindi ko may papahayag na mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Ayokong mawala ka. Umiiyak na salita ni Gia. Ganon din naman ang nararamdaman ko. Akala ko, kaya ko lahat. Pero, hindi pala. Salamat nandito ka. Saad ni David. Humupa ng dahan-dahan ang bagyo. Iniwan ang mga sira-sirang bangka at lambat sa baybayin. Kasamang tatay ni Ed na may benda sa ulo, naghanda ang pamilya para ayusin ang nasirang farm. Tinignan ni Ed ang dagat at nagpasya na lalaban sila at tatayong muli para sa kanilang kabuhayan. Ang karanasang ito ay nagbukas sa puso ni David at Gia sa tunay na halaga ng pamilya at buhay. Mula sa araw na iyon, hindi na nila tinago ang sakit at kahinaan sa isa't isa. Sa muling paglabas ng araw, nakita nila ang bakas ng bagyo. Mga pinsala na kailangan pagtuunan ng pansin. Nakita rin nila na may mga dayong kumpanya na gustong samantalahin ang kahinaan ng komunidad. Ito ang naging hudyat ng isa sa pinakamalaking problema nila. Sa paligid ng isla, napansin ni Ili at ni Ed ang mga taga-korporasyon. May suot na malinis na polo, dala ang blueprint at naghahain ng kontrata. Nilalapitan nila ang mga lokal. Nag-aalok ng malaking pera para bilhin ang mga lupang minana nila. Kinausap ni Lola Sari si Ili ng patago. Apo, may mga dayong gustong bumili ng lupa namin para gawing resort. Kapalit lamang ang salapi at mawawala ang aming tradisyon at tirahan. Ayaw naming ibenta ang aming mga ninuno. Ngunit marami ang natutukso. Makatutulong ba ang kaalaman mo sa batas? Tanong ng matanda. Lola Sari, abogado ako. May karapatan kayo sa inyong lupain at pamana. Tutulungan ko kayong humarap sa kanila. Hindi ko papabayaang maagaw ang inyong kultura. Tumatangong sagot ni Ili. Kaya rin ako bumalik dito, Lola, dahil sa mga banta ng mga yan. Kung mapapatunayan natin na iligal ang plano nila, mananatili tayo sa lupa natin. Dagdag pa ni Ed. Ito ang isa pang revelasyon na nagpasidhi ng determinasyon ni Ili na manatili. Ang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito'y bahagi ng malawak na pakikibaka. Dito, na-realize ni David at ni Gia
na hindi lamang pagprotekta sa anak ang importante, kundi tumulong para makamit ang hustisya. Hindi ko alam na may ganito palang mga nangyayari. Anak, kung ito ang laban mo, susuportahan kita. Hindi ako perpektong ina, pero tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Gagamitin ko ang aking kaalaman sa sining at kultura para tumulong. Sambit ni Gia. Kung may mangyaring masama sa lupain nyo dahil sa isang korporasyon, hindi ako papayag. Bilang arkitekto, nakikita ko kung paano sinisira ng malalaking gusali ang kalikasan. Tutulungan ko kayo, Ed. Sambit naman ni David. Sa pagkakaisa nila, lumakas ang loob ni Ed at ng kanyang komunidad. Nagplano sila ng mga dokumento, konsultasyon at kilos protesta. Hindi ito ang sentro ng romansa, ngunit ito ang pusong nagpapakita ng pagmamahal sa lupa at pamilya. Habang abala ang lahat sa pag-asikaso ng kasal at laban sa korporasyon, nagbalik si Paul na kasintahan ni Gia. Kaka-recover lang niya galing sa sakit. Sa lihim na hardin ng orchids ay hawak niya ang isang singsing. Ito na ata ang tamang panahon para sa mga naunsyaming proposal niya. Gia, ito na ang ikatlong pagkakataon ko. Alam kong lumang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa paglalakbay mo dito. Pero ako rin naman ay may damdamin para sa iyo. Ayoko maglaro. Gusto kong ikaw ang kasama ko sa himpapawid, sa tubig at sa lupa. Kung mananatili ka rito, hahayaan kitang maging masaya. Ngunit kung sakaling kaya mong subukan, tara na magpakasal. Will you marry me, Gia? Paluhod na sabi ni Paul. Paul, napakabuti mong tao. Pinatatawa mo ako sa mga panahon na walang pag-asa ang buhay ko. Pero dito ko nahanap muli ang sarili kong katahimikan. Hindi sa piling mo, kundi sa pagbabalik sa pamilya ko. Hindi ko kaya magpakasal ulit ngayon, Paul. Kailangan kong alagaan ang sarili ko. Ang anak ko. Sorry, Paul. Malungkot na sagot ni Gia. Ouch! Joke lang. Naintindihan ko naman, Gia. Hangad ko ang kaligayahan mo. Siguro nga ang paraiso mo wala sa akin, kundi kasama ang pamilya mo. Pero pangako, sa susunod na paglipad ko, aalalahanin kita sa bawat pagdapo. Oh yeah. Sa huling pagkakataon, nagyakap sila bilang magkaibigan. Iniwan ni Paul ang singsing bilang alaala at sumakay na sa kanyang eroplano. Ang pag-ibig na hindi natuloy ay naging sakripisyo para sa mas malaking pag-ibig, ang pagmamahal ni Gia sa kanyang pamilya at sa sarili. Lumapit ang araw ng kasal. Ikinabahala nina Ili at Ed na baka hindi dumating ang mga magulang ni Ili sa seremonya. Ngunit isang umaga, sa tabi ng dagat kung saan ang mga bituin at tubig ay nagtagpo, lumapit sina David at Gia na may hawak na puting panyo bilang tanda ng kapayapaan. Anak, nagsimula kami rito na puno ng pag-aalinlangan. Pero nakita ko ang pagmamahalan yung dalawa at ang tapang para harapin ang kahit anong hamon.
Napagtanto kong mali ako, anak. Hindi nyo kailangan ang aming basbas, pero ibibigay pa rin namin ng buong puso. Malumanay na salita ni David. Ili, patawad sa lahat. Napagtanto ko na hindi mo dapat talikuran ng pag-ibig dahil natakot kami noon. Kaya ngayon, kami naman ang makikinig sa iyo. Ipagpapatuloy nyo ang inyong pangarap na magkasama. Dagdag ni Gia. Huminga ng malalim si Ili at Ed at nabuo sa kanilang mga mata ang luha ng kaligayahan. Tumayo sila sa gitna ng tradisyonal na altar na may pandan leaf mat. Handang isagawa ang ritual na pagtataga ng pananim upang simbolohin ang kanilang pagsasama. Ngunit bago ito ibaon ni Ed, nag-angat siya ng kamay at humarap kay David at Gia. Maraming salamat po. Handa na kaming magpakasal. Pero hindi namin kayang ipagpatuloy ito kung alam naming hindi nyo pa rin kami buong-buong tinatanggap. Kaya kung tutol pa rin po kayo, ititigil namin ito. Tanong ni Ed. Sumilay ang pagkamangha sa mukha ng lahat. Tumayo si David, naglakad sa gitna ng mga tao, tumingin sa kanyang anak at sa magiging manugang, at sa mga mata niya'y puno ng luha. Nagsalita siya ng mga salitang pumunit sa katahimikan. Noong araw na ikinasal kami ni Gia, lahat ay nagsabi na mali kami. Hindi kami nakinig. At sa huli, naghiwalay kami. Pero alam mo kung bakit hindi ako nagsisisi? Dahil nabuo ka, Ili. Masaya ako sa mundong may ikaw sa buhay ko. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo kailangan ang basbas namin. Pero sinasabi ko rin na buong puso namin kayong sinusuportahan. Huwag nyong sayangin at ulitin ang mga pagkakamali namin noon. Matuto kayo sa mga ito at mahalin ang isa't isa ng may buong tapang. Saad naman ni David. Mahal na mahal ka namin, anak. At mahal ka namin, Ed. Oo, sinusuportahan namin kayo. Maging mapalad kayo at puno ng pag-asa. At kung kailangan nyo kami, andito lang kami para sa inyo. Dagdag pa ni Gia. Sa bawat salita ng pagpapala, lumundag ang puso ng bawat nakikinig. Ipinagpatuloy ni Ili at Ed ang ritual. Tuluyan nilang tinaga ang mat ng pandan gamit ang patalim, simbolo ng kanilang pinagsama-samang buhay. Tumunog ang mga kampana, lumitaw ang mga sayaw na tradisyonal, at tumulo ang luha ng kaligayahan mula sa mga mata ng pamilya. Kinabukasan matapos ang kasal, nagpaalam sina Ili at Ed kina David at Gia. Napuno ng luha ang kanilang mga mata habang pinapayungan sila ng araw. Sa tabing dagat, umalis sina David, Gia at Wen sakay ng isang bangka. Sa gitna ng lawa, habang unti-unting lumalayo ang bangka, nagningning ang tila kabalintunaan ng tadhana. Alam mo, pwede tayong bumalik sa Pilipinas at ipagpatuloy ang buhay natin. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang may kulang kung aalis tayo. Nasasayangan ako sa pagkakataong
makita ang paglaki nila, ang pag-usbong ng kooperatiba at ang pagbabago sa buhay ng mga tao rito. Saad ni David. Ha? Anong ibig mo sabihin? Na magstay dito? Hindi ba tayong masyadong matanda na para mag-umpisa muli? Pero, totoo, naramdaman ko rin yun na parang bata akong muli sa ilalim ng araw. Ay, gusto ko pa silang makasama. Masayang sagot ni Gia. Nagkatinginan ang dalawa na tila ba pareho ang nasa isip. Isang saglit ay bigla na lamang tumalon ang dalawa sa tubig. Oy kuya, ba't ka tumalon? Hoy ate! Sigaw ng nagmamaneho ng bangka. Hindi na kami babalik ng Pinas. Kayo na lang. Puro kurakot doon. Sigaw naman ni David. Sa paglangoy nila pabalik sa isla, natutunan ni David at Gia na ang buhay ay hindi kailanman huli para sa mga bagong simula. Hindi na sila magkaaway. Sila ay mga magulang at bagong magkaibigan. Sumilong sila sa tabing dagat, niyakap sina Ili at Ed at sabay-sabay silang tumingin sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Sa kanilang puso, dala nila ang damdaming hindi mapapantayan ng anumang tiket o pera dahil ang tunay na paraiso ay nasa piling ng pamilya. Wakas. At yan ang storya ni na David, Gia, Ili at Ed. Pag love mo talaga ano? Kaya kung nagustuhan yung story ni Mr. D, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D Stories. Kasi masaya ang magkwento! Kung may real life story pala kayo, D-Fam, i-comment nyo lang ang email ninyo sa comment section para ma-feature dito sa channel natin. See ya!